Salamat po sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagbibigay. Amen? Tunay na ang Diyos ay mabuti. Kahit na nakakaranas po tayo ng hindi maganda, lalo na po sa ating mga bansa na hindi po na nangyayari, pero patuloy ang biyaya niya na nanagana sa buhay natin. Amen? Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, dahil naniniwala po ako na tayo ang mga anak niya, kahit kailan hindi po siya nagpabaya sa atin, di ba po? Kahit na nagmahal ang bigas, lahat, yung gasol, di ba po? Pero hindi niya, kasi ako po, experience ko po ngayon, naubusan ako ng gasol. Pero mabuti ang Diyos. Masaya pa rin tayo, di ba po? Kahit na nakakaranas tayo ng hindi maganda, patuloy ang biyaya niya na nanagana sa atin. Amen? Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, kahit na anumang sitwasyon ng ating bansa, sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon, wala po tayong maaasahan, kundi si Lord lang talaga. Amen? Sabi niya nga po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ding gagamiting panukat sa inyo. Amen? Kaya mabuti ang Diyos. Di ba po pag bumibili tayo sa palengke, yung kikiluhin, minsan di maiwasan na kulang yung panukat. Pero sa Panginoon, ustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Ganon din po sa pagbibigay. Amen? Ako sa tutulong masaya ako nagbibigay. Nagbibigay sa Panginoon kasi nandito yung blessing ni Lord sa pagbibigay. Kasi doon tayo susubukan ng Lord sa pagbibigay. Kaya salamat sa Panginoon dahil patuloy ako nakatayo dito sa harap nyo. Sa patuloy na yung pag-share sa patungkol sa offering. Tunay nga po ang Diyos ay mabuti. Amen? Sige po, tayo ay magbibigay. Manalangin po muna tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa katapatan mo, O Diyos. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ano man po ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, hindi ko po alam. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. At anumang mga pangangailangan nila sa kanilang buhay, Lord, salamat po, Lord, dahil matugunan mo ito, Panginoon. At salamat po, Lord, sa patuloy na pagbibigay namin ng ikapo at ng aming offering, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy na pangunguna mo sa araw na ito, Panginoon. Bless niyo po ang bawat family ng Hope in Jesus, Panginoon. Alam po namin na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, dahil marami kang pangako sa amin, O Diyos. Mga salita mo, Panginoon, na aming panghahawakan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa malikom sa umagang ito, Panginoon. Magamit lamang na ayon lamang sa nais mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So ngayon po ay April 5. Ito po yung kadalasang ginagawa po natin every month, first week of the month, ang Holy Communion. Thank you. So nagpapasalamat tayo sa dakilang may likha sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon
para alalahanin po yung napakagandang bagay na ginawa niya sa bawat isa sa atin. So ano po ba ang banal na hapunan? Ang banal na hapunan, ito po yung pag-aalala natin doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan nga po ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Ang banal na hapunan ay hindi lamang po basta pagkain. Ito ay paalala ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa ngalan ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Biblia, nung gabi siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. At kumuha rin siya ng kopa at sinabi, ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa marami. So napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan nga po ng ating gagawin ang Holy Communion. Patuloy nating mararanasan at maalala yung dakilang pag-ibig na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. So nitong mga nakarang araw, ito yung tinawag natin na Holy Week, at ngayong nga pong linggo, tinatawag nila na muling pagkabuhay. Pero alam naman natin na ating Panginoon ay hindi na mamamatay kailanman. So napakadakila ng ating Panginoon, napakabuti niya sa ating mga buhay. Ibig sabihin, si Jesus ay nag-aalay ng kanyang sarili para iligtas tayo sa kasalanan. Sa tuwing tayo'y nakikibahagi sa banal na hapunan, inaalala natin ang kanyang sakripisyo. Pinapalakas ang ating pananampalataya at ipinapakita natin na tayo ay kabilang kay Kristo. At sa ating pagganap ng Holy Communion, palagi nating isapuso na kailangan po nating igalang, kailangan nating pasalamatan, at kailangan nating itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, atin pong i-take ang bread at tayo magpasalamat sa dakilang may likha. Salamat Panginoon sa iyong katawan, at patuloy nga po namin inaalala ito ng may pagmamahal at may pagpapasalamat na ibabalik sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po, dakilang Diyos, sa banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo dahil sa kililinis ng aming mga kasalanan. Tatanggapin po namin ito ng tunay pong may pagpapasalamat at may pagpupuri na ibabalik sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Cheers po sa lahat. Hallelujah. Tayo po ay niyakap ng pag-ibig ng ating Panginoon. Awitin po natin ang dahil sa pag-ibig mo.
Diyos sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Hallelujah. Lord God. Panginoon, sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang pasasalamat, ang karangalan at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So bago tayo umupo, sabihin po natin sa ating mga katabi, magandang buhay sa iyo. God is good. And all the time, God is good. So salamat po kay Lord dahil muli may mga pagkakataon o may pagkakataon na naman na ibinigay sa atin si Lord para magkasama-sama tayo ngayong araw na to. So ngayon po yung pagkabuhay ni Kristo. Sabi po nila. Pero salamat sa Panginoon dahil yung nangyari noon ay hindi na mangyayari pa uli. Salamat sa Panginoon dahil siya po ay buhay na buhay. Hindi po siya namatay nung Biyernes, alas 3 ng hapon o alas 12, siya po ay buhay na buhay hanggang ngayon. So salamat po sa Panginoon dahil yung pong mga ganitong mga selebrasyon na ginagawa sa mundo, patuloy din nilang kinikilala na merong Hesus Kristo na nagsakripisyo ng buhay para sa kanila. So, pasasaan at makikita nila yung katotohanan na talagang yung kabutihan ng ating Panginoon ay para sa lahat ng tao at hindi lamang kung para kanino. So, ganyan kadakilang pag-ibig ng ating Panginoon na ating naranasan o palagi nating nararanasan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. So, ngayon pong umaga, salamat po kay Lord dahil paalalahanan na naman po niya tayo doon sa kanyang buhay, yung pong nangyari sa kanya at doon po sa kanyang muling pagkabuhay, yung death and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa Corinthians
1 Corinthians chapter 15, verse 3. I pass on to you what was most important and what had also been passed on to that Christ Jesus died for our sins, just as the scriptures say. Pansinin po natin po yun ha. Tapos yung sabi po rito, and that he was buried, and that he rose again, the third day according to the scriptures. Puro scriptures, 2 beses pong sinabi po dito yung salitang scriptures. Ang sabi po sa Tagalog, sapagkat ibinibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Sino pong naniniwala sa Bible? Sino pong nagsasabing ang lahat ng nakasaad sa Bible ay totoo at walang harong joke-joke? Lahat po yan totoo. Lahat po yan ay hindi kwentong barbero, lalo na dun sa Old Testament. Yung pong mga nakapangyari dyan ay hindi po kwentong barbero, ito po ay nangyari sa totoong buhay. At salamat sa Panginoon dahil naisulat ang mga bagay na ito para siya ay papurihan. Na nung una pa lamang, siya na po talaga ang pinakahari ng hari. Wala nang iba, kundi ang ating Panginoon lamang. So dito makikita na natin yung kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito po yung pwede po nating sabihin na greatest and historical na nangyari sa buong mundo. Bakit po? Dahil si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At nang si Jesus ay namatay sa krus, ito ay kumidlat at kumulog. Nagdilim ang kapaligiran, napako siya sa krus, naghirap, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa ating lahat. Dinala siya ng mga sundalo. Dinamitan ng Crimson Road, o ito yung tinatawag na yung mapulang kasuotan. Sinaktan, hinagupit, at meron siyang 2 kasama sa krus. Ano po yung pangalan ng 2 kasama niya sa krus? Ha? Hindi Arnold, hindi Ronald. Wala pong pangalan sa Bible na nakalagay. Pero doon sa mga ibang, kung natatandaan po natin, ang pagkakatanda ko yung isa yata Hestas. Pero yung isa hindi si Judas. Parang Hestas po yata kung hindi po ako nagkakamali. So, yun po yung mga pangyayari bago namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung papansinin po natin, nanonood pa po ba kayo ng mga panoorin na ganun tuwing Holy Week? O yung iba sa atin nanonood? Kasi sa bahay, nakapanood po yung sila Kairos at saka si Jelly. So kung mapapansin po natin, yung pong 3 na nandun sa krus, meron pong mga nakasulat doon. Doon sa itaas ng kanilang pangalan. Ginagawa po yon, ang nagpasulat po nun si Poncio Pilato. Karaniwan noong panahon ng mga Romano, nilalagyan nila ng karatula yung krus na nagsasaad ng kanilang mga kasalanan. So si Jesus Christ, meron dito, meron dito. Maring sabihin natin ito, mamamatay tao, mandaraya, yun nandito. Tapos yung isa dito, ganun din, mandaraya at mamamatay tao. Tapos yung sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo, yung INRI. Medyo mahirap po kasing bigkasin, pero ano po kasi yun eh? Jesus Nazarenos Rex Iodaerum. So yun po yung ibig sabihin nito. Pero sa Tagalog, si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Yun po yung INRI na tinatawag. Ilocos Norte, Region 1. Para hindi po kayo malito. So kung titignan po natin, silang 3 o yung 2, talagang merong ginawang mali. Public humiliation yung tinatawag
doon yung nakasulat yung mga kasalanan. Ngayon kasi hindi na ginagawa yan eh. Kumbaga, pinagbabawal na yan ngayon. Yung papahiin mo yung isang tao sa maraming tao. Pero natatandaan ko, meron yung panahon dito na yung mayor dati, yung pinakamatagal na naupo, kapag merong nagnanakaw ng kalabaw, iniikot nila yan. Iniikot nila yung taong nagnakaw ng kalabaw sa bayan para ipakita na yun ay magnanakaw ng kalabaw. So yun yung tinatawag na public humiliation. Ang ating Panginoon, nakalagay doon hari ng mga Hudyo. Totoo naman pong hari ang ating Panginoon. Yun lang po ay hindi matanggap ng mga Pariseyo. So, para sa ating mga Kristiyano, ang pagiging hari ay totoo at hindi paratang lamang. Naniniwala po tayo ng ating Panginoon Kristo ay totoo naman talagang hari. At ang sabi pa rito, habang buhat-buhat ni Jesus ang krus, siya ay nadapa dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Alam ko, maandar na pa yung imagination natin. Nakikita natin ang ating Panginoon Jesucristo, naglalakad siya buhat-buhat yung napakabigat na krus. Dahil siya ay hinang-hina at dahil marami na rin nawala ang dugo sa kanyang katawan, siya ay nadapa. At meron taong tumulong sa kanya. Ang sabi po ng mga scholars, yung tumulong daw po sa kanya na tao, isa daw pong African. Yun po yung sabi ng iba. Kasi sa Biblia, hindi naman po nababanggit kung anong lahi yon. Pero ang tinutukoy lamang po dito, ng ating Panginoon ay hari ng mga Afrikano, hari ng mga Pilipino, hari ng mga Amerikano, at hari ng lahat ng bansa. Yun lamang po yung tinutukoy dito. So ang sabi po rito, si Jesus ay para sa buong tao sa sanlibutan at ito ang ating pinaniniwalaan. Lahat ng naniniwala kay Jesus, siya ay para sa buong tao. Lahat ng bansa, saan man dako ng bansa, saan man dako ng lugar, si Jesus ay para sa lahat ng tao. Maalala po natin ang John 3:16. Kung ipe-personalize po natin, yung John 3:16, ang sinasabi po doon, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang sanlibutan po na tinatawag doon ay ang buong mundo, kasama ka. Gayon na lang ang pagmamahal ng ating Panginoon kay Rosie, kay Faye, kay George, kay Gary. Personalize po yon. Na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay at hindi mapahamak. Ganito po yung nangyari doon sa dalawang tao na sinasabi ko sa inyo kanina, nakatabi nga po niya doon sa krus. At nang sila'y nasa Golgota, ginawa ng mga sundalo ang dapat nilang gawin. Ito pong pamagat ng ating mensahe ngayong umaga, the death and resurrection of Jesus Christ. Ayan po si Jesus Christ. Diyon sa paglalahad ng The Passion of Christ, dahil ito po yung pinakamalapit na pagsasalarawan doon sa nangyari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sino na po bang nakapanood nito? The Passion of the Christ. Napakagandang pelikula po niyan. Talagang makikita mo yung paghampas doon sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ginawa ng mga sundalo yung pong mga dapat nilang gawin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na tumulong, at ito naman po yung papunta na sila sa Golgota. Kung titingnan po natin ang larawang ito, talagang hirap na rito ang ating Panginoon. Saan siya nahirapan? Doon sa paghupit sa kanya, yung sa mga sugat na nandoon sa kanyang mga katawan, kaya siya ay tinulungan ng isang tao. At ito po naman yung ginawa ng mga sundalo, ang ipako ang kanyang mga paa at kamay sa krus. Nung sila po'y nakapako na, meron pong dialogue na nakapangyari sa tatlo. Yung dalawa, maaring sumisigaw sila, nagmamakaawa, umiiyak, pero ang ating Panginoong Jesucristo, tahimik lang.
ang sabi ng isa, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ako, Panginoon, kapag maghahari ka na. Ang dalawang ito, nasa bingit na ng kamatayan. Kasi namatay din po sila eh. Kaya kung titignan po natin, nung kinakausap nung isa, ang ating Panginoon, ang sinabi niya, alalahanin mo ako. Remember me, pag maghahari ka na. Nung narinig ito ng ating Panginoong Jesucristo, base sa Biblia at base doon sa mga napapanood natin, wala siyang pagdududa na sinabi yung mga salitang aalalahanin kita. Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Hindi siya nagdalawang salita. Hindi siya nag-isip ng kung ano-ano. Hindi niya tinignan kung ano yung katayuan ng tao. Hindi niya tinignan kung ano yung kasalanan ng tao. Basta ang sinabi niya, oo, isasama kita ngayon sa paraiso. Dito po sa krus, ipinapakita po ng Diyos ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Habang ang ibang tao ay nagsisigawan, nagtatawanan, nanonood, at ang ilan ay nagsasabi naman na, nagligtas ka ng ibang tao, bakit hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Maraming panunuya. Jesus, gumagawa ka ng mga himala, bakit hindi ka gumawa ng himala ngayon sa buhay mo? Jesus, karami mong pinagaling ng mga may karamdaman. Bakit hindi mo pagalingin yung mga sugat mo? Jesus, di ba binuhay mo yung kaibigan mo si Lazarus at yung anak ng isang biyudang lalaki? Yung anak ng isang biyuda na lalaki? Ang dami mong ginawang himala. Bakit hindi ka magbigay ng himala sa sarili mo ngayon? Bakit hindi mo kayang iligtas ang sarili mo samantalang ang iba ay nililigtas mo? Naniniwala po ba kayo o sasang-ayon po ba kayo na kailangan po talagang mamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Dapat po ba siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo? Ulitin ko po. Ang ating Panginoong Yesus ay dapat po bang mamatay sa krus ng Kalbaryo? Sino po yung nagsasabing dapat? Taas ang kamay. Sino po yung nagsasabing hindi? Taas ang kamay. So, ibig sabihin, marami pa rin talaga sa inyo, 100% walang pakialam. Dalawa lang yung nagtaas. Alam po ninyo, kung hindi po nangyari yung pagkamatay o pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, dapat wala tayo ngayon dito. Nakukuha po ninyo? Yung mga pagtitipon po na ganito, kung hindi dahil sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong kabuluhan ito. Bakit tayo nagtitipon ngayon dito? Sige po. Dahil sa Panginoong Jesucristo, di ba? Kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ligtas po ba tayo? Hindi po ba? Kaya dapat po ba, yung nakatakda o itinadhana na mamatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin, tama po ba? Yun po yung nakatakda. Ulitin ko po, walang kabuluhan po yung mga pagtitipon. Nagtitipon lang naman tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Hindi tayo nagpupunta rito para kay Pastor Nena. Hindi tayo nagpupunta rito para kay Sister Rosie. Hindi tayo nagtitipon para kay Sigaina, kay Faye. Hindi tayo nagpupunta dito para makita si Tintin na pumukpok ng drums. Nagpupunta tayo dito para sa ating Panginoon Jesucristo lamang, wala nang iba. Kaya yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, talagang laking pasasalamat sa atin. Dahil imbis na tayo yung gumawa, inaalay niya yung kanyang sarili para sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito natin matatagpuan ang kaligtasan sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi po sa Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa tao kung saan tayo ay maliligtas, kundi ang pangalan lamang
ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Panginoon dahil kay Hesukristo. Bakit po? Kung matatandaan po natin o babalikan po natin ang panahon ni Adan at ang Eva, dito po nagsimula ang lahat. Dati, nakakausap nila ang Diyos. Dahil sa ginawa nila, sinuway nila yung gusto ng Diyos at ang kagandahan naman talaga sa ating Panginoon, nilikha niya tayo na ayon sa kanyang wangis, pero meron siyang hindi sinakop sa bawat isa sa atin. Ano yung hindi niya pinakialaman sa atin? Desisyon, pag-iisip. Binigyan niya tayo ng free will. Merong mga pagkakataon, meron kayong mai-encounter sa labas. Baka tanungin sa inyo ito kung ano yung bagay na hindi sinakop ng ating Panginoon, baka iba yung masagot nyo. So ang tamang kasagutan po dito yung free will po natin. Hindi pa nakakapag-desisyon tayong gumawa ng mabuti? Nakakapag-desisyon din tayong gumawa ng masama. Di po ba? So ito yung bagay na hindi sinakop sa atin ng Panginoon. Dahil nagawa ni Adan at ni Eva, nagkaroon po ng separation. Yung pong relasyon natin sa Panginoon, nawala. Nasa gitna yung kasalanan. Na dati malapit tayo sa Panginoon dahil sa nagawa nating kasalanan, napalayo tayo sa Diyos. Kaya gumawa mismo ng paraan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Kanya. Yun nga po ang ating Panginoong Yesus. Bakit ganon kahalaga ang pananatili ni Jesus sa krus? At dahil sa pangyayaring yon, ang Diyos at ang tao ay nagkahiwalay. Hindi deserve ni Jesus Christ yung judgment. Tayo, deserve natin. Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, tayo ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan, binago niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Yung isa na nakapako doon sa krus, na katabi ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon sila ng encounter. At nung nagkaroon sila ng encounter, nabago ba yung buhay nung isa? Nabago. Kasi kinilala niya na Panginoon si Jesus Christ. Samantalang yung isa, hindi. Ngayon, tatanungin ko kayo, nung na-encounter, sino na po yung naka-encounter kay Jesus Christ sa inyo? O sino na naka-encounter sa Panginoon? Taas ang kamay. Ulitin ko po. Sino po yung naka-encounter na sa ating Panginoon? Taas ang kamay. Wala pong masama kung hindi kayo magtaas. Kung hindi kayo sigurado, pwede nyong gawing desisyon yan. Magkaroon kayo ng encounter sa ating Panginoon. Halimbawa, meron tayong kasama dito na manginginom. Talamak sa alak, ganun din sa paninigarilyo. Yun yung buhay niya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, nabago ang lahat. So ito yung ginawa ng Panginoon nung siya ay nasa lupa, bawat ma-encounter niya, nababago lahat yung buhay. Kaya nga bago yung buhay natin ngayon eh. Bago yung ating pag-iisip, bago yung ating mga puso. Dahil yun sa encounter natin sa Panginoon. At ang sabi po rito, isasama kita ngayon sa paraiso. Lord, alalahanin mo ako, ganito, ganito, ganito. Kaya yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, napakalaking bahagi ito ng buhay natin. Katulad po ng binanggit ko kanina, ito po yung pinaka historical event na nangyari sa buong mundo. Sa buong sanlibutan. Ito yung pinakamagandang nangyari sa buong sanlibutan. Ngayon, darako naman po tayo doon sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Biruin po ninyo nung nakapako ang ating Panginoon mula alas 9 hanggang
alas 3 ng hapon. Pagdating ng alas 12, ito na po yung bumibigay na po talaga yung kanyang physical na pangangatawan. At sumigaw siya ng, "It is finished." Tapos na. Tapos na yung paghihirap niya. Tapos na yung paghihirap nyo. Napatawad na kayo sa lahat ng kasalanan. Pag nakikita ninyo, nababasa yung it is finished, marami pong ibig sabihin po nun. So natapos ng lahat, biruin po nyo, 12 o'clock ng tanghali, na kung sa panahon natin ngayon ay mainit, noong mga panahon na yon, na bago siya mamatay, nagkaroon ng kulog, nagkaroon ng kidlat, at dumilim ang paligid. Ibig sabihin, pati nature nagluluksa dahil dun sa nangyari sa ating Panginoon. Namatay po ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po doon natatapos ang lahat. Meron pong kwento po rito, merong nakaalala nung ibinabawa yung katawan ng Panginoong Jesucristo at ilalagay doon sa libingan, meron pong nakaalala na alagad ng mga Pariseo. Ang sabi po dito sa Matthew, kinabukasan pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga Pariseo. Natapos na lahat. Nagpunta na yung mga sundalo, nagpunta na yung mga pari doon sa pinakamataas, doon sa Pariseo. At ang sabi, naalala po namin na sinabi na magpapanggap na na siya'y mabubuhay pa at siya'y muling mabubuhay pagkaroon ng 3 araw. Hindi po alagad ng ating Panginoong Jesucristo itong mga ito, ha? Pero naniniwala sila na baka mangyari nga na mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Nag-e-expect sila. Sa kanilang mga kaisipan, baka nga totoo. Pero alam nila na talagang pwedeng mangyayari nga yung ganung tagpo. Ang mabubuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 64, kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang kanyang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanya ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya nga pumunta sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingang nilagyan ng tatak. Yung pong tatak na tinatawag po dito, ito po yung selyado na hindi mo pwedeng buksan kapag merong sealed na nakalagay. Hindi po natin alam kung anong sealed yun, maring selyado nung Pariseo na hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng galawin. Tatak ang batong ipinatakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. Eto na. Makalipas ang 3 araw, sa Matthew 28 verse 5 to 6, sinabi ng mga anghel sa babae, kasi pupunta yung mga babae doon sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung dapat nilang gagawin. Ito po yung tumambad sa kanila. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap nyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi, halika kayo, tignan ninyo ang himlayan niya. Ito po yung himlayan na tinatawag nung mga panahon na yon. Ito po libingan ng mga namayapa noon. Nag-type po ako doon nag-research po ako ng konti at tinignan ko kung gaano ba kabigat
ito pong himlayan po na ito. Meron po akong konting katanungan dito. Ang sabi ko po rito, sino ba ang nakadiscover na bakante yung libingan? Ayon po sa four Gospels na tinatawag, ang Matthew, Mark, Luke, and John, kapag binabasa natin ito sa Bible, naniniwala tayo kasi Bible ang nagsabi. Totoo ba na nabuhay sa ikatlong araw si Jesus? Ano ba yung masasabi nating confirmation na totoo nga na nabuhay siya? Buhay ba si Jesus sa panahon natin ngayon? Opo, buhay po siya. Siyempre tayo, to see is to believe palagi. Aminin man natin ito, hindi. Palagi tayong naniniwala. Palagi tayong bumabagsak doon sa kailangan makita muna natin bago tayo maniwala. Meron tayong instinct na tinatawag na ganito. Kung para sa akin yan, dapat makita ko na para sa akin yan. Kung para sa akin yan, dapat nakita ko nakalagay doon yung pangalan ko. So kung titingnan po natin itong mga batong ito, alam po ba ninyo kung wala pong specific kung gaano kalaki, pero meron pong binigay na timbang kung gaano kabigat yung batong ito. So ang isang batong po ito ay nagkakabigat ng 1,000 tonelada. Hindi po kayang itulak ng isang tao yung 1,000 toneladang batong yan. Mabigat po yan. Bali, ang posisyon po niyan, nakaganyan po siya. Pag isasara, mabilisan lang. Pero pag tatanggalin po yung bato, siyempre pataas, kailangan po na marami yung tutulak po doon. So, ganun po yung style. Meron pong ukayan doon sa gitna. Mapapansin din po ninyo, meron pong parang hollow blocks dito at meron pong uka dito. Para kung igugulong nila at tatakpan, madali po nilang matakpan. Pero kapag tatanggalin po nila yan, mahihirapan po sila dahil pataas po yung pagtulak doon sa bato. Paano na itulak ng ating Panginoon yung batong yan? Kung merong mang magnanakaw, merong bantay, selyado, paano nila mabubuksan yan? Hindi kaya ng 3 tao yung 1,000 tonelada na itutulak nila. Hindi kaya ng 3 tao. Maaring 20, pwede, may itutulak nila, pero yung 3 tao, hindi po nila kakayanin. Bakit ganun kabigat? Para hindi agad-agad mabubuhat, o kung mabubuhat man, dapat ilang tao rin ang bubuhat. Si Jesus, malamang sa isip nila, hindi niya kayang buhatin mag-isa. At kung sakali naman na may ipinabaon ng alahas, hindi rin ito agad-agad mananakawan. Kaya pala ganito po yung mga libingan nila noon para hindi nga po agad-agad mabuksan. Kung mayaman yung inilibing doon, kung merong mga alahas o merong mga ginto na inilibing doon sa, kasama doon sa namatay, di ba katulad po dito sa atin sa mga inililibing sa atin, kung minsan pinababaunan pa ng sapatos, yung mga damit, akala mo magpapalit pa, yung pong mga ganon. Tapos yung iba mga alahas, talagang, kaya pala ganyan yung nilalagay nilang bato para hindi nga pumubuksan kaagad-agad. So, ganun po kahalaga. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 15:17, kung hindi muling binuhay si Jesucristo, kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina. Kung hindi po nangyari yon, nandun pa rin tayo sa kalalagayang patuloy tayo dun sa pagkakasala. Imbis na bighag tayo ng pag-asa, bihag pa rin tayo ng kasalanan. Kaya po yung paggabuhay ng ating Panginoon, bakit nabuhay si Jesucristo? Para ipaalala sa iyo na malaya ka na. Yun yung purpose ng ating Panginoong Jesucristo, kaya bumalik siya. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ang ating mga kasalanan, hinugasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gusto niyang maalalay mo yun. Kaya yung muling paggabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ipinapahayag lang sa bawat isa sa atin na yung sinabi niya, totoo. Hindi na niya o kinalimutan na lahat yung mga kasalanan natin doon pa lang sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun yung resurrection. Kaya nga tayo, di ba, alam natin pinatawad tayo ni Lord. Palagi nating sinasabi yun. Totoo po talaga yun. Kasi yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Hanggang ngayon, sinasabi pa nga ng Panginoon yan sa atin eh.
O hindi ba? Kapag nakagawa ka ng kasalanan, ano sinasabi ni Lord? Merong espiritu sa iyo na nagsasalita na mali ang ginawa mo. Pero hindi ka na kinokondem. Kahit na ganun yung nagawa mo, mahal ka pa rin ng ating Panginoong Kristo. Yun yung halaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa Lucas, ang sabi po rito, ito po yung bago magpunta yung mga kababaihan. Ayan o, tignan po ninyo. Ganyan siya kalaki, ganyan siya kabigat. Naalala nga ng mga babae ang sinabi ni Jesus nung una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pang mga kanilang mga kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito ay sina Maria, Magdalena, ay nandun pa pala kayo. Juana at Maria na ina ni Santiago, sila ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. O kita ninyo, hindi pa sila naniwala. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Ito yung attitude natin, kailangan makita ko kung totoo nga na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Nagmamadali si Pedro. Pero ayon sa ibang mga katuroan, merong nauna sa kanya bago si Pedro. Ang sinasabi nga po ng ilan, si John. Yun po yung kwento. Pero ang inaano po natin dito, hindi naniwala kagad si Pedro kaya nauna siya. Nauna siyang tumayo patupong nagpunta sa libingan at tinignan niya nga po yun, libingan. At ang sabi dito, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Ito yung binalot sa ating Panginoon Jesucristo. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Kung mapapansin po ninyo dito sa verse 7, ginuhitan ko po yung nakatiklop. Nung mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, relax lang siya. Bakit? Kasi po, bakit naisipan pa niyang itiklop yung kanyang nagamit? Hindi siya nagmamadali. Di pa tayo, pag nagmamadali tayo, kuminsan, talagang kahit na ano na lang yung maisot mo eh. Kuminsan yung tsinelas mo pa nga, iba pa nga eh. Kuminsan, baliktad pa yung short mo eh. Na-experience ko po yan. Hindi ko alam, baliktad yung short ko. Yung number nandito, dapat nandito. Nakarating ako ng palengke. Na-experience ko po rin yung iba yung tsinelas ko. Napansin ko lang sa palengke na bakit yung isa parang maliit, kaya ipasok, yung isa kaluwang-luwang. Ang ating Panginoon, nung siya'y mabuhay, relax lang siya. Kasi binigyan pa niya ng oras yung pagtiklop niya dun sa mga gamit na ginamit sa kanya. So, inayos pa ng Panginoon, hindi siya nagmamadali, relax lang po siyang kumilos. Kaya nung nagpunta nga si Pedro, yun yung nakita niya. Ang tanong ko po ngayon na ito, naniniwala po ba kayong talagang nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Nabuhay po siya talaga. At marami pong mga pagkakataon, pagkatapos nito, nagpakita po siya sa maraming tao. Nagpakita po siya sa mga maraming tao. Hindi ba meron pa nga po yung time na nakita nila Peter na nag-iihaw ang ating Panginoon? Nakisalo pa siya, inihawan pa niya yung mga alagad. So buti talaga ng ating Panginoon dahil nangyari itong mga bagay na ito. Hindi tayo maliligtas kung wala yung ganito.
hindi natin malalaman o hindi tayo magkakaroon ng reconciliation sa ating Panginoon kung hindi nangyari ang mga bagay na ito. Nung minsan, may mga pagkakataon na, nakikita natin yung mga tao na ginagawa nila yung dapat na hindi na nila dapat na ginagawa, yung pagpipinitensya. Pero kung titignan mo, kapag nakikita mo yon, maaawa ka pa rin eh. Kumbaga, may imagine mo, ganito pala yung nangyari sa ating Panginoon. Kumbaga, pinapaalala palagi. Hindi, yung ginawa ng paghirap ng Panginoon ay hindi basta-basta. Bagamat yung mga nagpipinitensya ngayon, mga moderno na. May mga tumatambling-tambling pa nga eh. Akala mo mga street boys eh. Pero noon talagang makikita kung ano yung hirap na ginawa ng ating Panginoon. At kung sakali mang patay na si Jesus, nasaan ang kanyang katawan? Ito nga po hindi nila natagpuan. Buhay ang Diyos at hindi na siya mamamatay kailanman. Kaya palagi po nating masasabi na talagang God is good. Parang isang hari o parang isipin na lang po natin siya ay isang superhero. Ibinibigay po niya yung kanyang buhay para sa lahat. Si Superman, halimbawa, yung buhay ni Superman, binibigay niya yung kanyang buhay para sa mga tao. Tumutulong siya, inaalalayan niya yung mga dapat na alalayan. At mayroong mga pagkakataon na namamatay din ng superhero. Pero hindi na nabubuhay. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, isa po siyang the great superhero. Namatay siya, inilibing, makalipas ang 3 araw, muli siyang nabuhay. Pag naririnig natin yung muling pagkabuhay, ito po yung tanda na tayo ay isang mananagumpay sa lahat ng laban. So bilang paalaala po sa ating lahat, maraming mga pagkakataon na talagang parang ayaw mo na. Na-experience ni Lord yan eh. Di ba, ang sabi nga po niya sa Garden of Gethsemane, kung pwede, Lord, ialis nyo sa akin itong pasanin ito. Na pinapanalangin mo rin kung minsan, na ayaw mo itong nararanasan mo. Pero ang sabi niya sa bandang uli, kung ito yung kalooban mo pa rin ang mangyari. To make the long story short, ngayong April 5, sinasabi nilang nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Kaninang madaling araw, matagal nang buhay si Lord. Pinapakita man sa atin yung mga ganitong mga event. Ito ay paalala lang sa atin na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. May pag-asa sa kabila ng pagkakamatay mo. Pagkakadapa mo, merong pag-asa para tumayo ka muli. Merong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo na siya yung magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Merong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo na siya yung magbibigay kung ano man yung mga pangangailangan mo. Kaya mabuti ang ating Panginoon dahil siya'y muling nabuhay sa 2 araw at hindi na muling mamamatay kailanman. God is good. And all the time, God is good. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pong, kung babalikan po natin, babasahin po natin doon sa Bible, meron po kasing mga bagay na hindi, o sa ibang translation. Marami po kasing translation na dapat tignan para makita po natin kung ano ba yung mga binabanggit ng mga nagsulat patungkol doon sa resurrection po na tinatawag. So ngayong umaga, iningilingin ko po na tayo pong lahat ay tumayo. At patuloy po tayong magpasalamat sa ating dakilang lumikha sa kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin.
Tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa pagkakataon nga pong ito, kami po ay nagpapasalamat doon sa ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po dahil hindi po nawalang kahulugan yung pong pagpapakahirap po na ibinigay po ninyo sa bawat latay, Panginoon, na dumapo sa iyong katawan. Salamat po sa iyo dahil yung po ipagpapaalala mo sa amin na kami nga po yung tunay na minamahal, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil kahit na matagal na yung panahon na nakapangyaring ganito, patuloy po rin po namin inaalala yung pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At kinikilala po namin, dakilang Diyos, na hindi po mawawalang kabuluhan yung ginawa mo para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sobra-sobra po yung pasasalamat po namin sa inyo dahil hanggang ngayon ay patuloy na nararanasan po namin yung pong pagmamahal na patuloy nga po ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dahil muli kang nabuhay para bigyan kami ng pag-asa. Salamat muli kang nabuhay, Panginoon, para ipakita, Lord God, na kayang-kaya mong gawin ang mga bagay na hindi po namin kayang gawin, Panginoon. Kaya sa bawat isa na narito, patuloy nga po nilang alalahanin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang iyong muling pagkabuhay, at patuloy nga po nilang makita at maranasan o maramdaman, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa bawat isa ay tunay nga pong walang katulad at ito'y walang kapantay, Panginoon. Pinupuri ka nga po namin, dakilang Diyos, at pinasasalamatan sa napakagandang pag-asang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At alam po namin nga pong ginagawang paglilingkod sa inyo ay hindi nga po ito mawawalang kabuluhan sa inyong harapan, Panginoon. Pinupuri ka nga po namin, dakilang Diyos, at pinasasalamatan ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Muli po nating awitin dahil sa pag-ibig mo.
sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya hindi po kami magsasawang magdeklara ng patuloy na pag-asa sa aming Panginoong Yesus. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor. I am blessed to be a blessing. In Jesus' name, Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito'y pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen! Magandang buhay po sa lahat.